makasaysayang araw po. It's showtime! August 1896, nabunyag ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Ito ay matapos ang 4 na taon na napanatiling lihim ito sa mga Espanyol ng tagapagtatag nito na si Andres Bonifacio. Isang patunay na hindi siya mapusok at padalos-dalos dahil tahimik ito na nagtrabaho para lumaganap ang kasapian sa maraming dako ng bansa. Kailangan liwanagin na ang tradisyonal natin na pagtingin sa katipunan ay dagli itong naitatag matapos na itatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina at maaresto noong July 1892. Ngunit sa mga bagong tuklas na dokumento na nakuha mula sa Archivo General Militar de Madrid na inilagay ni Jim Richardson sa kanyang aklat na The Light of Liberty, January 1892 pa lamang mayroon ng dokumento na nagpapakita ng balak na istok pag lumaya ang bayan na tatawaging kataas-taasang katipunan. Sa pananaliksik sa mga dokumentong ito ng historiador na si Lito Nunag, ganito ang unang balak na struktura ng katipunan. Sa mga iba pang dokumento natagpuan sa Archivo General Militar, nakita rin na ang naunang binanggit ng mga historiador na may 3 sangay ng katipunan, ang kataas-taasang sanggunian, sangguniang bayan at sangguniang balanghay, ay baka isang bahagi lamang ng katotohanan. Ayon muli kay Lito Nunag, mas komplikado ang struktura nito na nagpapakita sa atin. Ang katipunan ni Bonifacio ay tunay na nag-function bilang isang pamahalaan at hindi isang organisasyon lamang. Actually, June 5, 1896 pa lamang, sumulat na si Teniente Manuel Sitiar sa pamahalaan na mayroon ng lihim na samahan na tahimik na binubuo sa Pasig, Mandaluyong at San Juan ng mga miyembro. Lumalagda gamit ang sariling dugo at nagsisiwalat ng kabuktutan ng Espanya. Nanghihikayat daw silang mag-akla sa mga tao sa Espanya. Makalipas ang mahigit 1 buwan, August 19, nag-away ang 2 katipon na mga empleyado ng Diario de Manila na sina Apolonio de la Cruz at Teodoro Patiño. Isinawalat bigla ni Patiño sa kanyang kapatid na nakatira sa ampunan sa Mandaluyong na si Honoria ang mga lihim ng katipunan. Nahintakutan si Honoria at biglang nag-iiyak. Isa sa mga madre ang nakakita sa kanya at nagtanong kung bakit siya nag-hysterical. Nang marinig ang mga kwentong narinig niya mula kay Honoria, agad kinausap ng madre si Teodoro mismo at hinikayat siya bilang isang mabuting Kristiyano na agad aminin ang lahat mismo kay Padre Mariano Hill, ang kura paroko ng Tondo. At sa oras na alas 11 ng gabi, inamin na rin ni Patiño sa pari na sasalakayin ng San Mateo ng 1,500 mga katipon na may 18,000 mga kasapi at contributor ang katipunan sa loob at palibot ng Maynila. Nasa Diario de Manila nag-iimprenta ng resibo ang katipunan. Nagbigay ng mensahe si Padre Hill kay Teniente Jose Cortez ng Guardia Civil Veterana. Ngunit di siya tiwala dito, kaya ang pari mismo ang pumunta sa Diario de Manila upang hanapin ang mga ebidensya na natagpuan naman sa isa sa mga locker, mga dokumento ng katipunan. Nung gabing yon, nagsimula na ang mga hulihan. Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.